At the end of a particular tiring day, Sa pagtatapos ng isang nakakapagod na araw, sa unang linggo ko bilang isang general authority, punong-puno ang briefcase ko at abala ang isip ko sa tanong, paano ko kaya magagawa ito? Nilisan ko ang opisina ng 70 at sumakay sa elevator ng Church Administration Office building. Habang pababa ang elevator, nakatungo ako at tulalang nakatitig sa sahig. Bumukas ang pinto at may sumakay, pero hindi ko pinansin yon. Nang sumarang pinto, may narinig akong nagtanong, anong tinitingnan mo dyan sa baba? Nakilala ko ang boses kay President Monson. Mabilis akong napatingin pataas at sumagot, wala po. Sigurado akong sa sagot na yon, lalong napalakas ang tiwala ko sa aking kakayahan. Pero nakita niya ang malungkot kong mukha at ang punong briefcase. Ngumiti siya at mapagmahal na sinabing, mas mabuting tumingin sa taas. Habang pababa kami ng isa pang palapag, masaya niyang ipiniliwanag na papunta siya sa templo. Nang magpaalam siya sa akin, nangungusap ang kanyang tingin sa puso ko. Tandaan mo, mas mabuting tumingin sa taas. Sa paghiwalay namin, sumagi sa isipan ko ang salita ng banal na kasulatan. Maniwala sa Diyos, maniwala na siya nga, maniwala na taglay niya ang lahat ng karunungan, lahat ng kapangyarihan, kapwa sa langit at sa lupa. Maniwalang hindi naunawaan ng tao ang lahat ng bagay at naunawaan ng Panginoon. Mula noon, pinagnilayan ko ang karanasang ito at ang papel ng mga propeta. Mabigat ang pasan ko at malungkot ako. Habang nagsasalita ang propeta at nakatingin ako sa kanya, inilihis niya ang tuon ko para bumaling sa Diyos, kung saan gagaling at lalakas ako sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Yan ang ginagawa ng mga propeta sa akin. Pinatotohanan ko na si Pangulong Monson ay hindi lamang isang propeta, tagakita o tagahayag, isa rin siyang mabuting halimbawa sa pagtingin sa taas. Sa lahat ng tao, siya ang dapat mabigatan sa kanyang mga responsibilidad. Sa halip, lubos niyang sumasambalataya at puno ng pag-asa, katalinuhan at pagmamahal sa iba. Para sa kanya, ang lahat ay magagawa at gagawin. Nagtitiwala siya sa Panginoon at sa kanya siya humuhugot ng lakas at pinagpapala siya ng Panginoon. Karanasan ang nagturo sa akin na kung sumasampalataya tayo at ibabaling ang tingin sa Diyos, tulad ng Pangulong Monson, hindi tayo magdadaig sa pasanin sa buhay. Hindi natin mararamdaman na hindi natin kaya ang pinagagawa sa atin o kailangan natin gawin. Matanto natin na ang karamihan sa ating mga inaalala ay walang eternal na kabuluhan. At kung makabuluhan man ito, tutulungan tayo ng Panginoon. Bakit isang hamon sa ating buhay ang palaging tumitingin sa taas? Marahil kulang tayo sa pananampalataya na ang simpleng gawain ito ay lulutas ang ating mga problema. Halimbawa, matuklaw ng mga anak ng Israel ang makamandag na ahas. Sinutusan si Moises na itaas ang mata sa ahas. Ngunit marami ang hindi tumingin at sila ay nangamatay. Sang-ayon si Alma na kaya hindi tumingin sa mga ahas ng mga Israelita ay dahil hindi sila naniniwala na magpapagaling ito sa ganong paraan. Sabi ni Alma, ang aming mga kapatid ko, kung kayo ay mapapagaling sa pamamagitan lamang ng pagbaling ng inyong mga mata upang kayo ay gumaling, hindi ba kayo mabilis na titingin o nanaisin pa ninyong napatigasin ang inyong mga puso sa kawalang paniniwala at mga tamad? Kung kayo ay sa inyo ang kapighatian, subalit kung hindi, sa makatuwid ibabaling ninyo ang inyong mga mata sa nagsisimulang maniwala sa anak ng Diyos na siya ay paparito upang tubasin ang mga tao, na siya ay papasakit at mamatay at magbabayad sala sa ating kasalanan, at siya ay mabuhay at muling muli sa patay.
our burdens and our suffering. It is the means whereby we can be forgiven and healed. Ito ang paraan kung saan tayo mapapatawad at gagaling sa mga sakit ng ating mga kasalanan. Ito ang paraan kung saan tayo makakatanggap ng pananampalataya at lakas na tiisin ang lahat ng bagay at dakilain ang huling araw. Kamakailan dumalo kami ni Sister Cook sa isang women's conference sa South Africa. Bawat isa ay binigyan ng helium balloon at ipinaliwanag na ang mga lobong ito ay kinakatawan ang pasanin, pasubok at kahirapan papahirap sa ating buhay. Habang tinitingnan namin na lumilipad papalayo ang lobo, rinig namin ang pagbuntong hininga. Ang simpleng pagkawala ng mga lobo kasama ang mga kakababaihan ng mga South Africa ay nagpapaalala sa amin hindi mailarawan kaligayahan dulot na pagtingin sa taas at pag-aalala kay Kristo. Natutunan natin sa panalangin sa sakramento na dapat palagi nating siyang alalahanin at susundin ng kanyang mga utos upang mapata sa atin ang banal na Espiritu bawat araw upang gabayan tayo. Sa Exodo mababasa natin, at ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw at haliging ulap at patnubayan sila sa daan at sa gabi at sa isang haliging apoy upang tanglawin sila. Ang kanyang paggabay ay palagian. Paano niya tayo gagabayan ngayon? Sa pamamagitan ng mga propeta, apostol at leader ng mga priesthood at sa mga pakiramdam na dumarating sa atin matapos ibuhos ang ating puso, kaluluwa sa Ama sa Langit at panalangin. Inaakay niya tayo kapag sumusunod tayo sa kanyang mga utos at inaakay niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Upang magabayan sa buhay na ito, kailangan natin ng makinig na tenga at nakakakitang mata. Kailangan natin kumilos sa gabay na ating matatanggap. Tumingin tayo sa taas at gagawin ito hanggang sa abot natin makakaya. Tayo mga anak ng Ama sa Langit, nais niyang maging bahagi ng ating mga buhay. Pagagalingin niya ang ating mga sugat, papahiran ang mga luha, at tutulungan niya tayo sa pagtahak ng landas tungo sa kanyang piling. Tanglaw ko ang Diyos, bakit mangamba? Sa araw at gabi, laging kapiling siya. Ligaya ko't awitin, araw at gabi, gabay siya sa akin lagi. Pinatotohanan ko na mapapatawad ng ating mga kasalanan at gagaang ating pasanin sa pagbaling natin kay Kristo. Atin siyang alalahanin at huwag iyuko ang ating mga ulo. Dahil tulad ng sinabi ni Pangulong Monson, mas mabuting tumingin sa taas. Pinatotohanan ko na si Jesucristo ay ating tagapagligtas at manunubos. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.